Andam ba ta maminaw sa pulong sa Dios? Let's stand up please and let's take our Bibles and atong abrihan mga igsoon diri sa Second Chronicles chapter 7. Unya magbasa ta og duha ka bersikulo sa bersikulo 13 ug sa bersikulo 14. Second Chronicles chapter 7, unya magbasa ta bersikulo 13 o 14. Kung naabot na mo sa amen, ang pulong sa Diyos nagingon din sa ato, ang Diyos nagstorya din. Nagingon siya, if I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Magampo kita ang Diyos pagpanalangin sa iyang pulong. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo sa mensahe Ginoo nga imong giandam. Salamat Lord sa mga katawhan nimo nga ni adinhi karon. Salamat Amahan nga luyo sa panahon karon imo kaming gipanalipdan ug imo kaming gibantayan ug giprotektahan. Lord, nagaampo ako nga ubani kami Ginoo sa moang pagpaminaw ron sa imong pulong. Gamita Ginoo ang kining mensahe to enlighten our minds and to transform us. Lord, tabangi pud ko sa ako ang pagwali. Pun ako sa imong balaan nga espiritu. Tagay ko kaalam sa ako Ginoong pagwali. I pray Lord God na pinaagi Ginoo sa imong pulong. Mga bag-o kami Ginoong Dios. Kung kami naglakaw diha sa mali nga dalan o naglakaw kami sa pagpakasala, gamita kining pulong nga kami Lord God mobalik diha sa imuha ug maghinulsol sa mong sala. I-bless Lord God ang kining nabilin nga oras karon ug kining tanan Amahan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat ug pwede na ta ninyo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag mga higala kay reasons for calamities. Katong miaging Huwebes, naghatag kong mensahe sa inyo may tungod sa mensahe sa Dios about sa kining bagyo. Karon mga higala atong paghisgutan ang mga rason sa mga kalamidad. Ang kaning mga kalamidad dili ni sila tiyaw-tiyaw sa ato nakita mga higala bano tinuod gyud ni siya. Karon lang sa ato ang nasod na hitabo ang kusog nga bagyo og dako kayo nga baha ang nakita nato og nabalitaan didto mga higala sa lugar sa Cebu. So ang kaning mga typhoons, earthquakes, pandemics, gubat, mga droughts, these are God's work. Daghang mga taong mangutana sila ngano man nga di-allow ni nga mga butang nga mahitabo. Ang uban moingon sila natural na nga panghitabo pero ang kabatuoran mga igsoon, nothing happens outside the permission of God. Sometimes ginagamit sa Dios ang mga kalamidad aron siya magistorya sa atoa, aron nga siya may gala mo correct sa atoa, ug aron tawagon ta balik sa iyaha. Tungod kay daghan magug mga tao karon ang ming talikod na sa Ginoo. Daghang mga tao karon nga ming salikway na sa Ginoo. Hasta pod naay mga Kristohanon karon mga higala nga nagpalayo na sa Ginoo. So karon mga igsoon, let's look at the reasons for calamities ug unsay gusto sa Dios nga buhaton nato kung kini sila moabot. Una sa tanan mga higala, ngano man mga igsoon na ay mga kalamidad. Una sa tanan because of the rebellion of man. Tungod kay ang tao manggon ming rebelde diha sa Dios. Kuhain yung mga Biblia o gabrihan nato sa Romans chapter 1 in verse number 18. Gikan dinhi mabasa nato
ang gisulat ni Pablo sa Romans chapter 1 in verse number 18. Nagingon ang pulong sa Dios diri sa ato, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Higala ang kaning mga kalamidad usahay bano resulta ni siya sa sala sa tao. Resulta ni siya sa rebellion sa tao. Ang pulong sa Dios klaro nag-ingon sa ato nga ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanan nga mga dili Dios nun ug sa mga dili pagkamatarong sa mga tao. So ang Dios mga higala naagid siya kapungot, na siya kasuko sa sala sa tao. Mo na pag ang tao dili gyud siya makarealize sa iyang ginabuhat, ang Dios magpadala siya og butang nga mukuha sa attention sa tao. You see, when a nation turns its back on God, His hand of protection mga igsoon kay mawala. Okay, so mao pud na mga higala sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, dinhi sa atong simbahan. Kung kita may gala mutalikod ta diha sa Dios, ang iyang protection gyud mubiya sa atoa. Naay mga tao nga gusto magbuhat sa gusto niya, dili ba? Labi na karon nga panahon, daghang mga tao mga higala nga gusto sila mubuhat sa ilahang gusto nila. Daghang mga tao karon nga wala nay respeto sa Ginoo. Mao na mga igsoon bano musulod ang mga kadaot. Dili gid biya buot sa Ginoo mga higala nga daoton niya ang yuta ug ang mga kinabuhi. Pero igsoon tungod lang manggod sa ato ba? Kay kita manggod no, ming rebelde manggod ta sa Ginoo ug kita kay nagpakasala manggod ta. Ang Dios against gid siya aning rebellion ug aning sala. Mao na mahigala bano usa sa mga rason gihatag sa Dios ang iyang pulong sa ato aron mga higala mahibal-an nato unsa ning mga dili ganahan sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Mao na ginawali sa ato ang pulong sa Dios. Ginatudlo sa ato ang pulong sa Dios. Ginapakita sa ato mga higala no aron nga mahibalo ta unsa ang mga dili ganahan sa Ginoo. O kining mga butang nga dili gusto sa Dios mao'y dapat nga likayan nato. Pero ang nagakahitabo manggod karon kay imbis nga ang mga tao nakaibalo na sila unsa ang mga dili ganahan sa Ginoo, mao naman hinoy ginabuhat sa mga tao. Mao na mga igsoon nga ang Dios magpadala siya og mas dako nga kalamidad sa atong kinabuhi. Usay ba dong madamay pa ning mga inosente nga mga tao nga walay gibuhat nga sala. Madamay sila tungod sa kasuko sa Ginoo. Bisag karon may gala muadto ta ug mutan-aw ta didto sa Cebu, daghan kayog mga innocent people ang damay didto sa Baguio. Nangamatay, nawalang kinabuhi. Ang mga hayop, mga baboy, nay mga iro, nay mga bata, nay mga babies, mga tigulang. You know what? Nga wala gyud sila mga higalay kaning labot ba sa mga sala nga gibuhat sa mga tao didto, pero nadamay sila mga higala. Higala, kung ang kapungot sa Dios iyang iyabo, walay tao gyud nga makapugong. Walay tao nga makalayas. Mao na pud sa panahon ni Noah. Grabe kataas ang pasensya sa Dios sa mga tao sa panahon ni Noah. Pero may galagi abusahan nila ang pagkapasensyoso sa Dios, gihurot nila ang pasensya sa Ginoo hangtod na abtan sila og oras. Usa ka butang nga dapat bano nga ma-realize nato may gala nga ang pasensya sa Dios na ni siya time limit. Yes, we know God is a long-suffering God. Ug usa naka butang nga pasalamatan nato nga ang Dios taas kay siya og pasensya, taas kay siya og pailob, taas kay siya og kaning kaluoy sa ato. Pero mga higala kung makita po sa Ginoo nga ginaabusahan nato ang iyahang pasensya ug ang iyahang kaluoy nga gipakita sa ato ang mga higala, diha pud ta kastiguhon sa Ginoo. Because God is just.
God is merciful, but He is also a just God. He is a righteous God. He will not tolerate wickedness and sin amongst the people. Mo na nga giingon diri sa pulong sa Dios, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Higala ato yung tanawon po diri sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kung kita ba diri sulod o dinhi sa atong kinabuhi, no, ginasunod ba gyud nato ang Ginoo o ginasupak nato siya? Kinsa ang atong ginasunod nato, ang ato bang kagustuhan o ang kabubuton sa Ginoo? Garebelde na bata sa Ginoo karon o naapabatay ingon nga kahadlok sa Ginoo mga higala? Kay kung nawala na siya sa imong kinabuhi, basig usa sa mga rason aning mga kalamidad nga ning abot diha sa imong kinabuhi o sa inyong pamilya, resulta sa imuhang pagkawalay respeto sa Dios o sa imuhang pagrebelde sa Ginoo. Basin resulta na sa imuhang sala mga igsoon. These verses nga atong gibasa, tanawan niyo balik sa Romans chapter 1. Padayonon nato basa sa bersikulo 19. Giingon diri sa pulong sa Dios, because that which may be known of God is manifest in them. Kaning mga butang ba no nga kaning makapakuan ba, makapaila sa tao diha sa Dios, gipakita ni siya sa Ginoo. Mo na may gala, when you look at the things in this world, kaning mga nature, mga uban nga mga creatures may gala, no? When you look at them, ma-recognize nimo ang Creator. Ma-recognize nimo ang Ginoo. Mo na may gala, gingon din sa Bible, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21, tungod ni ana, sa diha nga sila nakaila sa Dios, wala nila gihimaya siya ingon nga Dios, ni sila mapasalamaton o ni sila nagpasalamat. Apan nahimo silang mga kawang diha sa ilang mga imahinasyon ug ang ilang buang-buang nga kasing-kasing nangitngitan. Nakita ninyo na? Imbis unta nga kini banong mga nakita nato nga mga minugna, kani mga butang nga namugna diri sa yuta, kani mga punuan, mga langga, mga hayop, even kita sa mga tao may gala, mao ni sila ang dapat bano nga magtudlo sa tuwa o mag-motivate sa ato nga simbaho nato ang Dios, alagaran nato siya, i-lift up nato siya, daigo nato siya sa atong kinabuhi, sundo nato siya. Ang nahitabo mangud karon may gala, imbis nga ilhon sa mga tao ang Dios, ilaha naman hinong gilimod ang Dios. Gitalikdan nila ang Dios ug mingrebelde sila sa Dios. Ang ila naman hinong gibuhat may gala, ilaha naman hinong gisunod ang ilahang kaugalingong kagustuhan. Higala, wala gid biyata gibuhat sa Ginoo aron sundo nato ang atong kaugalingong kagustuhan. Kay gibuhat kita sa Dios para sa iya ug alang sa iyang kahimayaan. Busa kita every day. Magkuan kita higala, magkinabuhi kita nga ikahatag himaya sa Dios. Amen. Isaiah chapter 1, pwede Brother Emerson palungon ang suga, murag sulaw na pud. Isaiah chapter 1 in verse number 2. Ang Bible nagsulti diri sa ato. Isaiah chapter 1 in verse number 2. The Bible says in Isaiah chapter 1 in verse number 2, nabot na mo dira, gingon sa Ginoo dinhi, hear O heavens and give ear. Pamati kamo o naa diha sa yuta, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children. Ako miamuma
And I brought up children, pero tanawa unsay gibuhat sa mga tao, and they have rebelled against me. Verse 3, the ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. Verse 4, sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. Nakita ninyo mga higala? Kanang pulong ba no rebelled diha sa versikulo 2? Kana mga higala, nagpasabot ka na nga gi-reject sa mga tao ang authority sa Dios. Kay balo ba mo may gala nga ang Dios naagid siya katungod sa atong kinabuhi? Siya gud ang nagbuhat sa ato. Siya pud ang mingluwas sa ato. Siya gyud mga higala ang naay katungod sa atong kinabuhi. Busa kita ba no sa mga minugna sa Ginoo, mga giluwas niya, naagid tay kaning kuan may gala katungdanan nga sundon gyud nato siya. Dili gyud pwede may gala mo rebel dita sa iya. Dili ba no ang pulong sa Dios nagingon sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Unsa man na may gala, kung ang pagkamatarong kuno may gala maoy mapataas. Unsa man, kung ang pagkamatarong may gala naa sa nasod, ipataas ang nasod. Kung ang pagkamatarong pud naa sa atong pamilya, i-bless ang pamilya. Kung ang pagkamatarong naa dinhi sa atong kinabuhi, panalanginan pud ni ang atong kinabuhi. Pero mga higala, kung ang sala magdominar sa atong kinabuhi, ang kalamidad o ang pagkalaglag musunod yun na siya. Kay balo ba mo nga ang kining Pilipinas may gala kay padulong ni sa kalaglagan. Makita man nato nga gikastigo sa Ginoo ang Pilipinas tungod sa corruption, tungod sa kadautan sa mga tao dinhi, tungod sa idolatry sa mga tao. Diha sa Cebu, grabe ang mga rebulto diha. Grabe ang pagluhod diha ug ang pagsimba diha og Dios. Dili ikatingala may gala nganong naay bagyo didtong dapita. Higala paminaw mo bisag kung asa ang dapit nga ginahimo ang idolatry kana gyud silutan sa Ginoo. Busa nga bantayan po nato ni ang atong kinabuhi kay kita mga Kristohano na biyata. Unya usay ba no sa dili nato mamatikdan pud ba no naa na pud na basin na pud tay mga idolo sa ato ang kinabuhi. Maunay usa ka butang nga bantayanan nato mga igsoon. Kay kung ang idolatry, ang sala o ang uban pa nga kadautan nga ginahimo sa mga tao magdominar na gani na musunod gyud ang musunod gyud ana kalamidad o kalaglagan. So when people reject God's word, disaster becomes a reminder of God's authority. Pahinumduman ta pag naay kalamidad, pag naay mga katalagman nga makita na nato either sa atong lugar o dinhi sa atong pamilya o sa atong kinabuhi, higala kana usa ka pahinumdom nga mas labaw ang Ginoo sa mga tao. Pareha sa mga adlaw ni Noah, gina-ignore sa mga tao ang warning sa Dios. Hangtod ning ulan ug hangtod nagbaha. Ug didto pa sila na ka-realize nga ang Dios wala nagtiyaw-tiyaw ug seryoso siya sa iyang pulong. Amen. Higala kinahanglan nga dawato nato nga seryoso ang pulong sa Dios. Kay kasagaran ba no naiuban nga mga tao biya ba no nga kung makadungog sila sa pulong sa Dios, wala nila ginadawat nga seryoso ang pulong sa Dios. Ginapalabay lang nila sa ilahang
hunahuna og sa ilang dalunggan. Labi na mga higala kung pahinumduman ang tao sa iyang sala, kasagaran wala nato ginapaminaw ang pulong sa Dios. Gina-ignore nato o ginasultian nato ang atong kaugalingon, dili ni tinuod, dili ni mahitabo. Pero may gala moabot gyud ang saktong oras nga unsa nang pahimangno sa Ginoo sa imuha. Unsa na iyang gi-warning sa imuha, matinuod gyud na. Kay walay pulong mga higala nga gikan sa Dios. Walay pulong nga migawas gikan sa baba sa Dios nga dili matuman. Tanan gyud matuman gina siya. Busa karon pa lang sa wala pa ta ming atubang og disaster o katalagman mga igsoon. Importante maminaw na gyud ta sa iyang pulong ug unsa ang dapat nato nga undangan na nato. Ug unsa ang dapat nga buhaton na nato karon. Kay kung dili, kung atua pa ng paugma-ugmaan, kung atua pa ng paunya-unyaan, basig maabtan ta sa ato ang oras mga higala. Amen? Ikaduha nga rason, aning mga disaster mga higala or kalamidad, because it is the reminder of God. Una sa tanan mga higala, because of the rebellion. Ang ikaduha, reminder ni siya sa Ginoo. Pahimangno, pahinumdum gikan sa Dios. Pwede na to basahon ng Amos chapter 4. Adto ta mga higala sa Amos chapter number 4. Nagingon din ang Bible sa Amos chapter number 4. Unya tanawan ninyo diha sa bersikulo 6 hangtod sa 8. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato sa bersikulo 6. Nabot na mo? And I also, ang Dios ang nagsultian niya, nagingon ang Ginoo, and I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread. Want means kakulangon sa pagkaon diha sa inyong mga lugar. Makakuan ba ta ni? Relate ba ta ni karon sa mga uban nga mga lugar dito sa Cebu? Nga walay ning abot nga pagkaon or ayuda? Di ba na mga dapit dito ba no nga, oy, kinsa dira sa inyo ha, na ay kuan, kinahanglan mig pagkaon di, kinahanglan mig ayuda di, kay wag yoy naghatag sa amo diri. Biblical na igsoon, nana sa Biblia, want of bread. Amen? Unsa pa? Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Bisan nga sila ba no, gipakitaan na sila sa Dios og kalamidad, kakulangon sa pagkaon, pero ang mga tao wag yun gihapon mibalik sa Ginoo. Versikulo 7, and also, I have withholden the rain from you, when there were yet 3 months to the harvest. Amen? Unsay mahitabo sa mga gipangtanom nato may gala, kung dili paulanan sa Ginoo ang yuta, mga laya, mamatay. Tinuod ba? And I cause it to rain upon one city, and cause it not to rain upon another city. So kani di ay makita nato may gala ba no nga panalitan dito sa Panabo gaulan, pero diri sa Santo Tomas wala gaulan. Kinsa man ang nagbuhat ana? Ang Dios. Na diri sa Biblia. Unsa pa? And the peace whereupon it rained not withered. Verse 8. So 2 or 3 cities wandered unto one city to drink water, but they were not satisfied. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Ingon ani kagahi ug ulo ang mga tao igsoon. Bisan nga kita ginatagaan na tag-sign sa Ginoo, kana ba nung sa iba sa ato ba nung kinabi kana bitong maglisod-lisod na ta ba? Kana ba nung halos magkamang na lang ta? Kana ba nung gubot na kay ni ato ang hunahuna ba ato ang kinabuhi bitaw? Igala usabihan nakabuta nga dapat i-consider nimo. Kay base ni igsoon, ikaw gina kusi na sa Ginoo.
Ginaistorya na ka sa Ginoo ana. Dili man gud mo istorya ang Ginoo may gala word for word sa imo ha. Ang makaistorya sa inyo og word for word ang iyahang alagad, ang pastor. Pero kung ang Ginoo ang mo direct sa imo mga higala, kung kita ba no gahi tag-ulo, ang Dios ang iyang ipadala mga katalagman. Kagubot, kasamok, bagyo, disaster, typhoon, mao'y mga ingon ana tsunami sa kinabuhi, mga ingon ana mga higala. Tsunami, murag malumos ka ba? Mamatay ka tungkol sa kalalom sa tubig. Di ba? Ihana po doon sa siguro na ipanahon sa itong kinabuhi nga gibati tagingon ana. Mura man kung nag-atubag tsunami sa kong kinabuhi. Oy. Higala paminaw. Kanang mga ingunana ba no? Kuha na siya, mensahe na sa Ginoo alang kaninyo. Amen ba? So God allows calamities to get our attention. You see, dili kay gusto siya mga higala, nganong ang Diyos magpadala og kalamidad. Dili tungod kay gusto sa Diyos magantos ka. Pero mga higala, gusto siya nga mubalik ka sa iya. Pare diri sa atong gibasa sa Amos chapter 2. Ngano man Amos chapter 4, ngano man nga ang Ginoo nagpadala og kaning mga kasakit, kalamidad, katalagman, ngano man. Aron ba mga higala nga magpantuso niya, gusto niya magantos ang iya mga katawhan? Dili. Ginapadala sa Diyos ang mga kalamidad kay gusto sa Ginoo mubalik ang iyang mga katawhan sa iya. Mo na nga kita pud mga igsoon ba no nga magtan-awon pud nato ni ato ang kuan nato. Kaugalingon ba? Dili mga higala magpatuyang ta sa ato ang mga binuhatan. Nga dili tama. Dili kay magpatuyang ta sa ato ang pagbati. Bisan mga higala, ang atong konsensya minsulti sa ato, mali ni ang atong ginabuhat. Dili na nato na padayunon. Undangon na nato na kay gipadalhan naman taog kalamidad sa Ginoo. Amen? Ginakuha na niya ang atoang atensyon. Higala paminaw kamo sa ako. Ang kaning kalamidad ba no mga kalamidad mura ni silag megaphone sa Ginoo. Mura ni silag megaphone sa Ginoo may gala. Ipadala ni siya sa Dios aron pukawon ang mga tao. Di ba? Unsay purpose sa megaphone? Bayong buntag mga higala, di ba no? Oh, mao na mga igsoon ang kani mga bagyo di ba? Matagod. Di ba? Kaning mga kalamidad, megaphone ni sila sa Dios para sa mga tao o Kristohanon nga nangatulog. Reminder ni paminaw nga gikinahanglan gyud nato siya. Kinsa may tawagon sa tao pag naay kalamidad? Di ba ang Ginoo? Nasagaran nga ni mga tao, mahimong Diyos nun pag naay mga kalamidad. Pakanta-kanta dayog pang Ginoo. Di man lagi ka mo kantag wordly. Kung bagyo, ang imo malaging kantahon lagi kay Amazing Grace. God is so good. Mga ingunahan naman lagi mo makantahon lagi. Great is thy faith. Mga ingunahan naman lagi. Pero katong wala pa'y kalamidad, wala pa'y mga katalagman, ay hastang. Grabe. Ang atong mga ginakanta, kalibutanon kayo. Mao na may gala ba no paminawo nato ning mga inani. Ayani kani nga panahon karon no. Di man ni normal nga panahon ni inani. Kay balo ba mo kani inani, mensahe ni sa Ginoo. Base nga mensahe ni sa Ginoo sa tubay nga kung di mo maginulso kamo ang sunod. Nga naman, di pa man ibagyo ni. Pero kani mga igala timailhan di gyud maayo ang panahon. Somewhere diri sa Pilipinas na ay giigo ani nga kusog kayong bagyo, kusog kayong hangin.
Baha. Magpasalamat ta kay diri sa ato mga higala, ingon ani pa lang. Dagom-dagom pa lang. Hangin-hangin pa lang. Ulan-ulan pa lang. Taligsik-taligsik pa lang. Pero may higala, mensahe ni siya sa Ginoo sa to, nga kung dili ta mo tagam, kita ang sunod. Amen ba? Pares gyapon may higala sa atong kinabuhi. Kana ba nung mga nakita ninyo sa Facebook nga nay mga tao ba nga gikuha ang kinabuhi ba? Di ba no kung ikaw makakita na makabasa na nga balita may gala diha sa imong cellphone, di ba no? Di ba no bation kag kahadlok? Na kay masense gala nga murag istoryahan ka sa Ginoo? Basi giingnan ka sa Ginoo may gala ba no? Paminaw through the Holy Spirit giingnan ka. Kanang nahitabo sa iya pwede na mahitabo sa imo hapon. Kung dili ka muundang anang imong sala, maon ni buhaton ako sa imo pod. Isi may gala, God is counting on us. He's numbering our days. Kaya ang pulong sa Diyos nagingon, our days are determined. Calamities are God's megaphone. Tanawan niyo na sa Joel chapter 2. Tanaw sa verse number 12. Joel chapter 2 in verse number 12 mga higala. Before sa Amos, Joel naman na. Tanawan niyo sa chapter 2 sa versikulo 12. Nana mo diha? Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato. Therefore also now, saith the Lord. Gingon sa Ginoo, turn ye even to me. Balik gid mo, ilisoy inyong kaugalingon, balik sa ako. With all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Verse 13, and rend your heart, and not your garments. Gisiya ang inyong kasing-kasing, ayaw ang inyong bisti. And turn unto the Lord your God. Nganuman, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Kasabot mo ani mga igsoon kaning giingon dinhi sa Bible nga repenteth him of the evil. Ang but pasabutan ni pwede usbon sa Ginoo ang iyang balak nga buhaton para sa imo. Basta paminaw kung kita maghinulsol ta og mubalik yun ta nga kinasing-kasing diha sa Dios, kanang iyang balak mga higala nga buhaton sa imo, iyahan ng usbon. Dili niya na dayonon. Like for example, gitagaan na ka og adlaw sa Ginoo. You only have 2 days. 2 days na lang to repent of that sin. Kung dili ka pa maghinulsol ug mubalik sa ako, then I will break you. I will destroy you. And I will kill you. Pero mga higala, kung imuhang paminawon ang balaang espiritu, then unsa tong dautan nga iyang plano nga buhaton sa imuhan, the Bible says he will repent of it. The word repent means change. Usbon sa Ginoo, dili niya dayonon. Pareha sa atong mga tao dito sa Nineveh, sa diha nga giwalihan sila ni Noah mahitungod sa judgment sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nag-ingon, naminaw sila sa mensahe ni Jonah ug naghinulsol sila. So ang balak sa Dios unta nga buhaton na dito sa ila may pamatyon to sila tanan silutan. Pero kay naminaw man sila sa pulong sa Dios ug naghinulsol sila sa ilang sala, wala sila gidayog patay sa Ginoo. Ingon ana mga igsoon, ang Dios ang mukastigo, ang Dios ang musilot, ang Dios ang mupatay. Dili ang yawa. Ang Diyos ang mupatay. Amen?
Huwag ka nang kamatayon, bunga na sa atong sala, mga higala. You see, mga higala, repentance is God's desire. God's desired response to calamity. Para kaninga tong kalamidad ba no, paminaw. Kaya di ba no, sabi ba no, ngit-ngit no, kung na calamity. Pero may higala, makita ni mo, mawala na ang kaning katalagman kung muhayag balik ang panganod o mubalik ang adlaw. Tama? Pero kutob sa napay bagyo, ngit-ngit gyud mga igsoon, dagom sig ulan. So kana may gala, timailhan na siya, sign na siya may gala, dili maayo, di pa maayo ang kasing-kasing sa Ginoo sa ato. Napa siya kasuko sa ato. Pero once kay muhayag na balik, padatong sa panahon ni Noah, di ba no? Katong panahon sa baha, ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo. Pero sa diha mga higala nga wala na ang kapungot sa Dios, paminaw. Nawala ang dagom, ning hunong ang ulan, ning balik ang maayo nga panahon, og ning gawas ang adlaw. Og nagpadala siya og rainbow. Amen? Nag-ingon ang Diyos, dili na nako pabahaon balik ang kalibutan sama sa akong gibuhat karon. Amen? So busa mga higala, paminawon nato ning mga ingonani nga panahon. Tagaan nato ni siya espirituhanon nga leksyon or lesson ba? Basta ingon ani ang panahon, dili gyud ni maayo mga higala nga sign. Sa atong kinabuhi, dili ba naapoy mga panahon nga mura og kaning gadag-om sa atong kinabuhi? Murag kanang kuan ba? Dili ta happy og kanang dili gaan atong paminaw ba? Bugat ang ato ang kasing-kasing. Dili ba no? Higala paminaw, there may be sin in our life. Ana nga panahon. You see mga higala, dapat ato ma-realize is this. Sometimes pain is God's way of saying, anak, balik na sa ako. Mao nang ginapadalhan tag kasakit para may higala, mubalik ta sa Ginoo. Ikaw, mubalik ba ka sa Ginoo mga higala? So I hope mga igsoon nga atuaning paminaw ang kaning mga giingon sa Ginoo para sa ato. Unsa mga higala ang mga rason sa aning kalamidad? Tungod sa rebellion sa tao. Ikaduha, tungod kay kini pahinumdom gikan sa Ginoo. Ang ikatulo mga higala, dalion nato ni ikatulo na ay gitawag requirement. Igsoon, ang Dios wala lang mipakita sa tuwa unsay rason aning mga kalamidad, pero iya pong gipakita sa to mga higala ang remedy. Salamat sa Dios nga pwede mawala ning mga kalamidad. Naitambal ani. Amen? Ug unsa ang tambal? Dito sa atong gibasa, sa atong text mga higala. Tanawan ninyo balik sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, dali lang. 2 Chronicles chapter 7 in verse number 14. Ang pulong sa Dios ni nag-ingon din sa ato sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang Dios nagsulti, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kita ninyo may gala, ang tambal kuno sa kalamidad mao ang pagpaubos, pagampo, pagpangita sa Ginoo o paghinulsol. Kanang upat ang gihatag nga requirement sa Ginoo aron kining mga kalamidad nga atong nasinati karon mawala ni siya. Kinahanglan ta magpaubos, magampo, mangita sa nawong sa Ginoo ug maghinulsol. Kay balo ba mo ang healing dili na magsugod sa gobyerno. Ang healing magsugod na may gala sa katawhan sa Dios nga mobalik sa Ginoo. Dili sa gobyerno, di na ta muasa ning gobyerno. Grabe ka korap ang gobyerno karon, dili ba? Kita na lang sa mga katawan sa Dios. Kung natay nakita nga kaning sala sa ato ang kinabuhi, mobalik na lang ta sa Ginoo ug maghinulsol ta. Amen. Ikaw pa tong katapusan may galam, the revelation of God's purpose. So ikaw pat mao ni siya ang katuyuan sa Dios sa kalamidad. Unsa may gusto ipadayag sa Ginoo aning mga kalamidad may gala. Kay balo mo nga kining kalamidad naa ni siya purpose. Amen?
Romans 8:28 says, "And we know that all things work together for good to them that love God." Na ay purpose. Even in calamity sigsoon, ang Diyos na ay katuyuan. Kaya balo ba mo unsay katuyuan sa Diyos ani mga kalamidad? Una, to purify us. Aron limpyuhan ang atong kinabuhi. Ikaduha, to prepare us. Base may galag gilimpyuhan ka sa Ginoo karon kay naa siya'y dako nga butang i-assign sa imuha. Gi-prepare ka for future assignment. Amen? Ikatulo, to position us. Ibutang ta sa Ginoo sa tama nga lugar. You see, ang kaning mga trials, kay sa mga uban nga Kristohano nga wa nagpakasala, ang kining mga bagyo may gala trials man ni sa ilaha. Amen? So ang Dios mogamit og mga trials aron nga kita ipaduol pagyud ta sa iyaha. Aron lig-unon ang atong pagtuo ug aron ipadayag niya ang iyang gahom dinhi sa ato. Mo na mga higala, kung makita ninyo nani, di ba musulti ta ulan lang man ni. Uy, hangin. Higala paminaw, dili biya ni mahimo sa tao. Ang Dios ra ang makabuhat ani. So kung naay mga ingon-ani gani nga makita ninyo, dapat mahinumduman ninyo dayon ang Ginoo. Makita ninyo ang iyang gahom. Amen? Higala ang kalamidad mahimo siyang dalan para bano nga paminaw para kita mahimo ta nga mga instrumento para sa kahimayaan sa Dios ug mahimo pud ni siyang dalan sa kaluwasan ug pagbag-o sa kinabuhi sa daghang tao. Pareha mga higala kay Jonah, gigamit sa Dios ang bagyo para dalhon si Jonah didto sa kabubuton sa Dios ug tungod atong bagyo nga na sinati. Gisunod niya ang kabubuton sa Dios. Gituman niya ang pulong sa Dios, nagwalis siya sa mga tao dito sa Nineveh mahitungod sa repentance. Unya unsay nahitabo, nagbunga siya kaluwasan sa daghan nga mga tao. Higala paminaw, dili man nato masabtan ang mga bagyo nga ning abot karon sa atong kinabuhi, pero mga higala mao na siya kanang katuyuan sa Dios. Because what Satan meant for destruction, God can turn for direction. Amen? Para ni Joseph, gibaligya siya sa igsoon, gikan sa pagbaligya, gihimo siyang ulipon, katabang ni Potiphar, unya gikan kang Potiphar, gi-accuse siya mga higala, nya gikan sa balay ni Potiphar, gibutang siya sa prisuhan. Grabe ang bagyo nga nasinati sa kinabuhi ni Joseph. Pero tanawa, katong tanan mga higala, trabaho sa Ginoo, aron gamiton si Joseph para muluwas og daghan nga mga tao 13 years later. Amen? So dili nato may gala makita karon ang whole purpose sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Pero kita mosalig lang sa iya because we know all things work together for good to them that love God. Amen? To them who are the called according to His purpose. So dili na to sa conclusion. Ang kaning mga calamity dili ni mga trahedya. Although nga ginasulti nato tragedy ni sila, but calamities are teachers. They're not tragedy. They're teachers. I hope na kung naay mga kalamidad magkat-on ta. Kaya ang kaning mga kalamidad may gala, they teach us nga ang kinabuhi fragile, huyang siya. Ang Diyos gamhanan siya ug ang paghinulsol kinahanglan gid kaayo siya. Busa kung naay mga bagyo, kinahanglan magkat-on ta. Magpaubos ta sa atong kaugalingon, mubalik ta sa Dios, mangayo tagpasaylo aron ayuhon ta sa Ginoo. Amen. Iduko atong mga ulo, ipiw nato atong mga mata. Dili mag nail cutter. Dili mag nail cutter during preaching. Ito ko ato mga ulo, ipiyo nato itong mga mata.
I believe karon gistoryahan ka sa Ginoo. Higala ang kaning mga kalamidad, nagpahinumdum ni siya sa ato nga ang kinabuhi mo buora. Base nakakadinhi karong buntag, nagsimba ka, pero mga higala, di ka paluwas ba? Ang akong pangutana, kung ikaw ang maigo sa bagyo ug mamatay ka, andam ba ka sa imong kamatayon ug andam ba ka makigsugat sa Dios? Kung dili ka paluwas, hinumdumini si Kristo lang ang dalan padulong sa langit ug siya lang ang makaluwas sa imo. Giingon niya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto dito sa Amahan gawas pinaagi sa ako. O basin ikaw Kristohanon ka, ug karon gitawagan ka sa Dios nga mubalik ka sa iya. Maghinulsol ug tarungon ang imong Christian life. O tarungon ang imuhang prayer life o ang imong pag-alagad sa Ginoo. Don't waste the message of calamity. Unta mga higala, tugutan ninyo nga ang kaning mga kalamidad maoy mupaduol sa imuha diha sa Dios. Paduol mo sa Ginoo mga igsoon. Let us pray. Father in heaven, please move the invitation. Lord, nasabta namo ang imong duha ka pulong karong buntag. Gamita kini Ginoo, Lord, para i-remind me kanunay. Ug karong kabuntagon, Lord, tabangi kami nga makita namo ang among kaugalingon, makita namo ang among mga sala, ug amo Ginoong masubay ang among kinabuhi diha sa imuhang kabubuton ug sa imong pulong. Lord, ikaw ang nakaibalo sa among kinabuhi. Ikaw ang nakaibalo sa mga binuhatan namo. Lord God, I pray kung naaman dinhi mga tao nga nagsimba nga dili paluwas, I pray that they might be saved today. O kung naamay mga Kristohanon diri Ginoo nga nagkinabuhi diha sa sala, I pray for that Christian nga Lord maghinulsol siya sa iyang sala ug mubalik sa imo. Ug isalikway ang kanang sala nga iyang ginahuptan sa iyang kinabuhi. Lord God in heaven, I pray, padalhi kami Ginoo og revival ug restoration sa imong mga panalangin, Lord, sa among kinabuhi. Nasabtan na namo karon, Lord, nga ang kining mga kalamidad dili ni mga trahedya, pero mga teachers ni para tudluan mi Ginoo nga ang among kinabuhi huyang ug mubo lang, para tudluan mi nga gamhanan ka ug labaw ka sa tanan, ug para kami tudluan mi nga maghinulsol sa among sala diha sa imo. Please move the invitation today, Father. Meet the spiritual need of your people. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan. Karon mga higala, samtang atong gipamalandungan ang mensahe. Duha ka mensahe ang gihatag sa Ginoo sa ato. Ang una nga mensahe kay mahitungod mga igsoon sa kining ato ang pagbati. Gitudluan ta o gipakita sa ato gikan sa pulong sa Dios nga dili maayo ug angay nga sundon ang atong pagbati. Because it will only lead to failure. Higala, sa atong kinabuhi, importante kayo, sundo nato ang pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, mao'y mugiya sa atong kinabuhi. Magdulot ni siya og panalangin, kalinaw, og kalipay. Higala, diha sa imong kinabuhi, isurrender mga igsoon ang imong kabubuton diha sa kabubuton sa Dios. Sunda ang iyang pulong. Ang ikaduha nga mensahe karong buntag naghisgot mahitungod sa mga rason sa kalamidad. Kaning mga kalamidad maigala mensahe ni sa Dios sa ato. Kay basin kita giistoryahan, gikuha atong atensyon, gikoreksyonan ta,
o basin gitawagan ta sa Ginoo nga mobalik sa iya. Basin karon igsoon ming rebelde ka sa Ginoo. Basin naay sala nga imong gipatigbabaw o mas gitagaan nimo og bili sa imong kinabuhi kaysa sa Ginoo. Higala giwarningan ta sa Dios nga kung imong huptan ang kanang salaa, aduna kanay pagkastigo. Dili igsoon kanunay nga ang Dios may pasensya sa ato. Ang iyang pasensya adunay time limit. Kinahanglan ta maminaw, kinahanglan ta magbag-o, kinahanglan nato isalikway ang sala. Higala, basin ikaw ang giistoryahan sa Ginoo karong buntag. Ayaw pagrebelde diha sa imong kasing-kasing. Ayaw ipatigbabaw ang imong garbo. Higala, kinahanglan ta magpaubos at tubangan sa Dios. Kinahanglan ta mga higala musabmitar sa iyahang gahom o sa iyahang otoridad. Kay siya ang atong Dios. Siya ang makagagahom sa tanan. Siya ang nagunit sa atong kinabuhi. Siya ang mupanalangin. Siya pud mga higala ang mutunglo. Siya ang muhatag kinabuhi. Siya pud ang mupatay kung kita magrebelde o musupak sa iya. Karon mga higala, ang mas labing maayong buhato nato magpaubos kita at tubangan sa Dios. Ilho nato ang Ginoo aning kalamidad nga atong nakita karon sa ato ang kinabuhi. Kung gusto ka magampo karon, hawa diha sa imong lingkuranan, pwede ka mag-anhi sa altar.